tayo po ay magsisimula na at magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral na daily nating ginagawa. Ito nga po yung daily devotion or daily online Bible study. At tayo po ay naka-live sa Facebook. Ito po ay ginagawa araw-araw ng Touching Lives Christian Church dito po sa Santo Tomas, Batangas. At ito nga po ay nangyari na tuloy-tuloy natin ginagawa for more than 2 years. Wala tayong patlang, araw-araw natin ginagawa para mapagpatuloy natin ang pagkatuto at pag-aaral ng salita ng Panginoon. So ngayon pong gabi, ating itutuloy. Tayo po ay nasa Isaiah chapter 23, verses 4 to 5. O kung kakayanin natin, matuloy natin hanggang verses 6 to 7. Yan. So, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay sama-samang dumulog, manalangin sa Panginoon. Samahan po ninyo ako. O dakila naming Diyos, Panginoon naming Ama, patuloy po kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa napakagandang panahon at araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin upang kami patuloy na makapag-aral ng iyong mga salita. Gabayan mo kami at pagpalain, i-bless mo Panginoon ang mga koneksyon ng internet, particularly dito sa lugar ko kung saan ako ay naka-data connection lamang Panginoon. Ikaw po ang patuloy na gumabay, maging ang mga kapatid at kasama namin na naka-join sa talakayan po na ito. Pagpalain mo po at paalalahanan ng bawat isa na magkaroon ng panandali ang focus sa pag-aaral ng iyong salita. Gabayan mo kami, Panginoon. Nawa ay maparangalan namin ng iyong pangalan sa gawain pong ito. Maraming salamat. Iniaalay namin sa iyo ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so tayo po'y magpatuloy. Kagabi po ay ating natalakay ang verses 2 and 3 at ito nga ay tumukoy pa rin sa kaparusahan na ibinaba ng Diyos sa mga mamamayan ng Tiro at Sidon na kung saan sila ay pinarusahan ng Diyos dahilan sa kanilang pagmamataas at sa pagsuway nila sa mga kautusan ni Yahweh. Ang bayan ng Tiro at bayan ng Sidon ay isang mayamang bansa o mayamang bayan sa rehiyon ng Phoenicia at matatagpuan din sa baybayin ng Mediterranean Sea. Ang kanilang hanap buhay na nagpinagmumula ng kanilang ekonomiya at kayamanan ay ang pagkakaroon ng daungan kung saan yung mga maglalayag, yung mga negosyante na naglalayag doon sa Mediterranean Sea ay dumadaong doon sa Tiro. At dito ibinababa ang kanilang mga kalakal, ang kanilang mga produkto at i-distribute sa iba't ibang bayan sa Phoenicia. Very powerful ang bayang Tiro at Sidon dahil lahat ng produkto ay sa kanila dumadaan. Kaya napakalaki ng kanilang impluensya sa rehiyon na yon. Bagamat ang naging epekto nito sa kanila ay ang pagmamataas dahilan sa kanilang kayamanan at kasikatan sa lugar, ay ito ikinagalit ng Diyos sa kanila. Kaya binabaan sila ng kaparusahan. Yan. So ating pong ipagpapatuloy sa gabing ito sa talatang 4, ating pong tatalakayin ngayon. Ang sabi dito, lungsod ng Sidon, mahiya ka naman. Isinusuka ka na ng karagatan sapagkat ganito ang kaniyang pahayag. Kailan may hindi ako nagkaanak, wala akong pinalaking mga anak na lalaki at babae. Para po sa kaalaman ng lahat, ang ating pong primary ginagamit na Biblia ay yung Magandang Balita, Biblia, Tagalog, pero meron po tayong references. Ginagamit din natin ng King James, ESV, at New Living Translation. Ayan po, halo-halo natin yan para mas makuha natin at maunawaan ang nilalaman ng mga talata na ating pinag-aaralan. Okay, ang lungsod ng Tiro sa kasalukuyan ay matatagpuan sa bansang Lebanon. Gaya ng nabanggit sa mga naunang talata, ang lugar na ito ay kilalang lungsod ng Phoenicia dahil sa kanyang kayamanan at kapangyarihan sa larangan ng pandaragat o maritime industries. Ito ay sentro ng kalakalan at komersyo at ang kasaganaan at impluwensya nito ay naging isang mahalagang bahagi ng sinaunang sibilisasyon sa silangan. Sa talatang ito, si Propeta Isaiah ay nagbigay ng propesiya laban sa lungsod ng Sidon na isa pang lungsod sa rehiyon ng Phoenicia. Ang Sidon ay malapit na kaalyado ng Tiro. Kagaya ng Tiro sa kapanahonan ngayon, ito ay matatagpuan sa lupain na nasasakop ng bansang Lebanon.
Ang propesiya ay pagpapahayag ng kahihiyan at paghatol sa Sidon, gamit ang imahe ng dagat bilang isang pagtutulad o metaporika para sa lakas at kaunlaran ng lungsod. Ang dagat sa kontekstong ito ay kumakatawan sa pinagmumulan ng ekonomiyang kapangyarihan at impluwensya ng Tiro. Ito ang kalakalan at komersyo na nagaganap sa dagat o tinatawag nating maritime trade and commerce. Ang sistemang ito ang nagbigay ng kayamanan at kaunlaran sa mga bayan sa Phoenicia gaya ng Tiro at Sidon. Ang lakas ng dagat sa talatang ito ay ginamit bilang simbolo ng kasaganaan at kalakasan ng Tiro na nagdadala sa kanila ng pangunguna sa larangan ng ekonomiya sa mga bayan sa rehiyon ng Phoenicia. So atin ding natalakay kahapon na yung lahat ng mga produkto na nakukuha ng mga maglalayag o ng mga negosyante sa iba't ibang lugar, ang iba'y nagbagaling pa sa Egypt, sa Ilog Nile, at naglalayag sila doon sa Mediterranean Sea. Ito'y dumadaong doon sa port ng Tiro at doon ibinabagsak ang mga produkto at i-distribute sa iba't ibang bayan. Kaya makapangyarihan ng Tiro, kasi kung wala ang Tiro, walang mapapagdaungan ng kanilang mga kalakal. Kaya lang, dahilan sa naging kayabangan at kataasan ng mga mamamayan ng Tiro o ng bayan ng Tiro, pinarusahan sila ng Diyos. At ang parusa sa kanila ay wawasakin ang kanilang bayan. At ang isa sa maapektuhan ay yung port na dinadaungan ng mga barko o ng mga bangka. Sa isang pagkakataon, tinalakay doon na yung mga mangangalakal buhat sa Tarsis or Tarshi ay dumaong. Subalit nagulat silang lahat dahil wala na yung dadaungan nila. Nawasak na yung port o yung daungan ng barko sa lugar ng Tiro. Inilapat na ng Diyos yung kaparusahan sa kanila. Yan. Ang sistemang ito ang nagbigay ng kayamanan at kaunlaran sa mga bayan sa Phoenicia, kaya nga ng Tiro at Sidon. Ang lakas ng dagat sa talatang ito ay ginamit bilang simbolo ng kasaganaan at kalakasan ng Tiro na nagdala sa kanila ng pangunguna sa ekonomiya sa mga bayan sa rehiyon ng Phoenicia. Ang deklarasyon ng dagat na hindi nagkaanak o nagsilang ng mga bata at nagpapalaki sa mga kabataang lalaki at babae, o sa King James ay ginamit yung mga salitang nagpapalaki ng mga birhen, ay isang pagtutulad upang ilarawan ang nalalapit na pagkatiwangwang at paghina na sasapit sa lungsod ng Tiro. Ang dagat na dating pinagmumulan ng kasaganaan para sa lungsod ay hindi na magbubunga ng yaman o mga produkto na magpapanatili sa paglago at impluwensya nito. Mawawala na yung production, mawawala na yung mga produkto, at ang kasunod ay paghihirap. At alam na natin, ang kasunod ng paghihirap at paggutom at posibleng humantong sa kamatayan ng mga mamamayan. Ang pinagbabatayan ng tema ng talatang ito ay ang hindi maiiwasang paghatol ng Diyos at ang mga kahihinatnan ng pagmamataas at pagsuway sa mga pamamaraan ng Diyos. Napag-aralan din natin sa mga nakalipas na talata ng lungsod ng Tiro dahil sa kanyang kasaganaan at kapangyarihan ay naging mapagmataas at mayabang. Naniniwala sila na ang kanilang kapangyarihan at kayamanan ay hindi matatapos at hindi sila tatablan ng anumang banta, hamon o parusa. Subalit sa dulo ay masasaktan at hindi tinatablan ng anumang banta o hamon. Kaya lang, alam nating lahat na sa kasaysayan ng lahat ng bayan sa Lumang Tipan at maging sa kasalukuyan, lahat ay kontrolado ng Diyos at walang magagawa ang sinuman, gaano man sila kayaman, gaano man sila kaunlad, dahil ang Diyos pa rin ang may kontrol, ang kanyang soberanya at otoridad ang may kontrol sa lahat ng bagay. Ano man ang gustuhin ng Diyos, kayang-kaya niyang gawin sa isang kumpas o taas ng kaniyang kamay. Gayunpaman, ang mensahe ni Propeta Isaiah ay nagsisilbing isang matinding paalaala na walang makalupang kapangyarihan o makalupang tagumpay ang hindi makakalaban sa paghatol ng Diyos o ang makakalaban sa paghatol ng Diyos. Lahat
ng anumang kapangyarihan at otoridad dito sa lupa. Pag ang Diyos ang kumilos, kaya niyang pawiin ang lahat ng ito. So ito'y sa ating kapanahunan, ito'y paalala ng karampatang pagsunod sa mga tagubilin ng Diyos. Muli, ang imahe ng dagat ay bilang simbolo ng lakas at kasaganaan ng Tiro ay makabuluhan dahil sa sinasalamin nito yung pansamantalang kalikasan at makalupang kayamanan at kapangyarihan. Ang kayamanan na tinatamasa ng bayan ng Tiro at ng Sidon ay lumalarawan sa pagmamataas o doon sa material na kasaganaan na pwedeng nararanasan din ng ating mga kababayan o ibang bansa sa kapanahunan ngayon. Kaya lang nga, ang problema, dahil sa sobrang yaman nila, sa sobrang ganda ng kanilang ekonomiya, nakakalimutan nila ang pagsamba sa Diyos. Kaya ibinaba ng Diyos ang hatol sa kanila. Ang pagbagsak ng lungsod ng Tiro ay nagsisilbing babala sa mga panganib na at panandali ang katangian ng tagumpay ng tao. Ito ay isang paalala na ang tunay na lakas at kasaganaan ay nagmumula sa pagpapakumbaba at pagtitiwala sa Diyos sa halip na umasa sa makamundong tagumpay at kapangyarihan. Muli ipinapaalala ng talatang ito, ng verse 4, na walang mangyayari ang anumang kapangyarihan na mayroon tayo dito sa lupa, lalo na't ito ay malayo sa Diyos. Maraming mga bagay na akala nating tao ay kayang-kaya natin at hindi natin iniisip na sa isang saglit ay kaya itong wakasan ng Diyos. Kaya ang paalala dito ng propeta Isaiah, ano man ang meron ka, ano man ang galing, ano man ang talino na mayroon ka, dapat ay kasama ang pagtitiwala, pananampalataya at pagsunod sa kalooban at kaparaanan ng Diyos. Lahat ng bagay na lalabas o hihiwalay sa kaparaanan ng Diyos ay isang kasuklam-suklam sa Kanya at pwede niyang lapatan ng anumang kaparusahan. So, ito'y nangyari sa Tiro, nangyari sa Egypt, nangyari sa Moab, sa Babylonia, sa Arabia, sa Edom, at sa iba't iba pang bayan na ating tinalakay noong mga nakalipas na panahon. At ito'y posible ring mangyari sa ating kapanahunan. Okay, punta tayo sa talatang 5. Ang sabi dito, kapag umabot sa mga Ehipsyo ang pagkawasak ng Tiro, sila'y tiyak na magigimbal at mapapahiya. Muli, sa mga nakalipas na talata, natalakay natin ang naging pagbagsak ng Tiro o ang pagkawasak ng daungan ng bayan na sumisimbolo sa kanilang ekonomiya at kayamanan. Napag-aralan din natin na ang Tiro ay isang mayaman at makapangyarihang bayan sa rehiyon ng Phoenicia sa baybayin ng dagat Mediterano. Ang kanilang kayamanan ay nagbumula sa pagkakaroon nila ng daungan kung saan ang mga mangangalakal sa dagat Mediterano ay dumadaong sa kanila upang magbaba ng mga produkto at ibenta o i-distribute sa iba't ibang bayan sa rehiyon ng Phoenicia. Subalit, dahil sa kanilang kayabangan at pagmamataas, hindi sila sumunod o sumamba kay Yahweh. Pinarusahan sila. Ito nga ang pagbagsak ng kanilang ekonomiya o pagkawasak ng daungan na nagiging sentro at pinagmumulan ng kanilang kayamanan. Ang buhay ng Tiro ay naging simbolo ng pagmamataas at materialismo. Ang lungsod ay tumalikod sa Diyos at nagtiwala sa sarili nitong lakas at kayamanan na humantong sa pagbagsak nito. Sa talatang ito, binanggit ang posibleng magiging pagkagulat ng Egypt o ng Ehipsyo o ng bayan ng Ehipto sa naging pagbagsak ng Tiro. Ang Ehipto ay isa sa mga maimpluwensya at mayaman ding bansa sa parehong kapanahunan ng Tiro at isa sa mga dumadaong dito upang magdala ng mga produkto o ani buhat sa ilog Nile. Posibleng ang paghahambing sa Ehipto ay nagpapahiwatig na ang kapalaran ng Tiro ay magiging katulad ng sa Ehipto na nakaranas din ng malaking pagbagsak. So kung ating maalala sa mga nakalipas na kabanata, even yung ilog Nile or Nilo ay tutuyuin ni Yahweh bilang kaparusahan sa Egypt. Ayan. Ang paggamit ng analohiya or analogy na ito ay nagpapahiwatig na ang pagkawasak ng Tiro ay hindi lamang magiging mabilis at ganap,
ngunit ito rin ay magiging sanhi ng malaking pagkamangha at pagkabalisa tulad ng pagbagsak ng Ehipto noon. Sa Egypt ay propesya ni Isaiah na magkakaroon ng internal conflict. Ang wikang ginamit sa talatang ito ay makapangyarihan at may malalim na epekto sa bayan ng Ehipto na nakaranas din ng parehong pagbagsak. Sumasalamin sa parehong pakiramdam ng karanasan ng mga tao sa Tiro, ang malalim na kalungkutan at sakit na kaakibat ng pagbagsak nito. Ginamit din dito ang mga salitang magigimbal at mapapahiya, at ito'y naghahatid ng isang pakiramdam ng matinding pagdurusa at dalamhati na nagbibigay diin sa laki ng pagkawasak na sasapit o mararanasan ng lungsod. Ang ulat ng pagkawasak ng Tiro ay magiging lubhang nakagigimbal at mapangwasak, ano pat iiwan nito ang mga naninirahan dito sa isang estado ng matinding pagkabalisa at paghihirap. There will be a wide chaotic situation in the area of Tiro. Hindi malalaman ng mga tao kung anong gagawin nila, kung anong mangyayari dahil sa kanilang pagbagsak ng kanilang ekonomiya. Silang lahat ay magugulat sa mga mangyayaring paghihirap at pagkawasak ng kanilang ekonomiya. At nabanggit natin kanina na ang magiging dulo ng lahat ng ito'y kahirapan, paggutom at kamatayan. Mula sa isang biblikal na interpretasyon, ang talatang ito'y nagsasalita sa mga kahihinatnan ng pagmamataas at pag-asa sa lakas ng tao. Ang pagbagsak ng Tiro ay nagsisilbing isang babala na nagpapakita ng kahangalan ng pagtitiwala sa material na kayamanan at lakas ng tao, sa halip na bumaling sa Diyos para sa patnubay at proteksyon. Tinatampok din ng talata ang pansamantalang kalikasan ng makamundong kapangyarihan at ang hindi maiiwasang mga kahihinatnan ng pagtalikod sa Diyos. At ating mauunawaan dito na pag ang isang tao ay masyadong nakafocus o nakatuon ang isipan sa material na kayamanan, wala nang ginawa kundi maghanap buhay at magtrabaho, ang tendency ay makalimutan ang mga bagay na espiritual o tumutukoy sa Diyos. At ang resulta ng lahat ng ito ay yung tinatawag na spiritual decline o spiritual decay. Bumabagsak ang pananampalataya, bumabagsak ang pagkakilala at pagpabigay ng tuon sa mga espiritual na bagay. At ito ang ikinakagalit ng Diyos. Dahil ang ating buhay ay nagmula sa Diyos, kinakailangan natin siyang sambahin, kinakailangan natin siyang bigyang karangalan. Again, hindi masama ang kumita ng pera. Hindi masama ang magnegosyo o mangarap ng kayamanan. Subalit kung ang kayamanan na ito ay magdadala sa atin ng paglayo sa Panginoong Diyos, ito ang pinakamapangit na sitwasyon sa ating buhay. Dahilan sa dulo ng buong buhay natin, wala tayong ibang pupuntahan. Lahat tayo'y babalik sa Diyos, lahat tayo'y magsusulit sa Kanya. Pagdating ng panahon na yan, anong ating ipagsusulit sa Panginoon? Hindi natin pwedeng isulit ang kayamanan na ating inani o ating kinita. Dahil ang lahat ng iyan ay walang kwenta sa Diyos. Ang hinihanap at hinihingi ng Diyos sa atin ay yung spiritual connection or relationship sa Kanya. At napakalinaw ng binabanggit sa Biblia ng lahat ng mga bagay na lumalaban o kumukontra sa kaparaanan ng Diyos ay magdadala sa atin sa kapahamakang espiritual o yung kamatayang espiritual doon sa nagdagat-dagatang apoy sa impyerno. Ayan. Muli, sa simbolikong paraan, ang hula tungkol sa Tiro ay makikita bilang isang mas malawak na kalalagayang espiritual sa mga sangkatauhan noon at sa kasalukuyan. Nung panahon nila at hanggang sa ating kapanahunan, laganap ang espiritual na sakit ng pagtalikod sa Diyos at pagkagumon sa materialismo o pagtingin at pagbibigay ng labis na kanahalaga sa mga material na bagay at mga kayamanan na nakukuha sa pagkakaroon ng maraming salapi, habang napapabayaan ang espiritual na aspeto ng buhay at ang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Dapat ang buhay ay balanse.
Kaya nga, pwede sabihin mong 50-50, 50% sa material na bagay, 50% sa spiritual na bagay. Yan. Hindi tayo po pwedeng nakafocus lang sa material na bagay, sa pera o sa kayamanan. Kasi nga, ay kinakailangan magkaroon tayo ng panahon sa Diyos. At yan ang isang bagay na magtuturo sa atin, magbibigay ng kaginhawahan sa ating buhay. Mas magiging kompleto ang kaginhawahan, ang kapayapaan, ang kasaganaan kung kasama natin ang Panginoon sa ating buhay. Kalimitan, pag nakafocus ka lang sa kayamanan, ay baka doon ka na rin kuhanin ng Panginoon. At pag nangyari yon, wala na tayong magagawa kung hindi tanggapin ang katotohanan na doon tayo parurusahan ng Panginoon sa apoy ng impyerno. So, importante ang pananampalataya, importante ang pagsunod sa mga guidelines ng Diyos. Ang banal na kasulatan ng Biblia ay nagpapahayag ng napakaraming babala, mga utos at mga paalala sa ating lahat. Balanced life. Salamat, Sister Irene. Okay, so muli, ang talatang ito ay naghahatid ng isang makapangyarihang mensahe tungkol sa mga kahihinatnan ng pagmamataas. Gayon din ang panandaliang katangian ng makamundong kapangyarihan. Pag ang isang tao nakafocus sa kayamanan, wala na siyang iintindihin kung hindi ang kayamanan. Kinakailangan ma-maintain ang yaman, trabaho ng trabaho, hanap buhay ng hanap buhay, hindi na balanse ang buhay. At ang epekto nito ay yung pagmamataas. Kasi hindi na niya nababalanse ang buhay niya. Doon na lang siya nakafocus. So nakakalungkot ang buhay ng mga taong ganyan. Akala natin ay sobrang saya nila, pero ang totoo ay naandoon ang mas matinding pag-aalala. Ayan. Okay. Ang talata ay nagsisilbing paalala ng kahalagahan ng pananatiling mapagpakumbaba at pag-asa sa Diyos sa halip na magtiwala sa material na kayamanan at lakas ng tao. Pagbalanse ang buhay ng isang tao, may material, may pinansyal, may espiritual, mas makikita natin ang kahalagahan ng buhay. Paanong kumikilos ang Diyos sa ating buhay, mas payapa, mas matuto tayong magmahal at magmalasakit sa ibang tao. Pero pag nandun lang tayo sa isang side ng pera at kayamanan, normally ay hindi nagiging balanse at nagiging mapagmataas tayo. Yan. Okay, so pagsikapan natin at ang Diyos naman ay hindi madamot. Siya ay nagbibigay ng balanseng pamamaraan at pamumuhay sa ating mga tao dito sa lupa. Yan ang dahilan kung bakit mayroong Biblia at kung bakit mayroon tayong pag-aaral na ganito para maipaunawa sa bawat isa ang kahalagahan ng pagkakaroon ng relasyon at koneksyon sa Panginoong Diyos. Itinatampok pa din nito ang sukdulang kawalang kabuluhan ng paghahangad ng buhay na wala sa presensya at patnubay ng Diyos. Ang akala ng maraming tao, okay lang na mamuhay ka, matutulog sa gabi, gigising sa umaga, the whole day, spend your time na gagawin mo ang gusto mo. Hindi mo man lang naaalala na magbasa ng salita niya o manampalataya o alalahanin ng Diyos. At may pagkakataon, even yung pagsimba, even yung pananalangin ay hindi na natin nagagawa. Nakakalungkot. Minsan nagiging libangan parang, nagiging panakiputas na lamang ang pagsimba. Simba dito, simba doon. Tapos, pag nagkaroon ng problema sa buhay, susumbatan pa ang Diyos. So, yun ang nakakalungkot sa buhay nating mga tao. Ang mga kapatid, sa inyong mga nanonood dyan, I think, I'm not sure kung nandito ba. Nandito yung aking kapatid, si Ate Linda de la Roca, si Brother DJ. Ayan, sana ay magkaroon tayo ng balansing buhay sa ating mga panahon na ito. Muli, kung meron kayong mga ibang katanungan sa mga bagay na to, ay willing na willing tayong magpaliwanag at ituro pa ang lahat ng ito. Okay, so meron pa tayong mahaba-habang oras pa, ating talakayin ng talatang 6. Ang sabi dito, tumawid kayo sa Tarsis, manangis kayo mga nakatira sa dalampasigan. Ang talatang ito'y sumasakop sa pagdadalamhati na mararanasan ng mga mamamayan sa Tiro dahil sa pagbagsak ng kanilang bayan at pagkawala ng kanilang mga inaasahang ekonomiya at kayamanan. Simboliko ang kapahayagan ng pagtangis na nagpapakita ng tanda ng kanilang nalalapit na pagkawasak.
ang pagbanggit ng Tarsis sa talatang ito ay makabuluhan dahil ang Tarsis ay isang malayo at maunlad na kasosyo o kabahagi sa kalakalan ng Tiro. Nabasa natin doon sa unang talata. Sabi sa verse 1, ito ang pahayag tungkol sa Tiro, manangis kayo mga mangangalakal sa Tarsis, sapagkat ang Tiro na inyong daungan ay wasak na. Wala na kayong tahanang matitirhan. Ito inihayag na sa inyo mula sa lupain ng Cyprus. So, yung Tarsis ay kabahagi, kapartner, business partner, trading ally, commercial partner ng Tiro. Ang panawagan para sa mga naninirahan sa Tiro na dumaan sa Tarsis ay maaaring nagpapaliwanag ng isang desperadong pagtatangka na humanap ng kaligtasan o kanlungan sa isang malayong lupain, o maaaring ito'y isang simbolikong representasyon ng ganap na pagkawalan ng impluwensya at kayamanan sa Tiro. Dahil wasak na ang Tiro, wala na silang mapupuntahan. So ano yung tendency? Humanap ng ibang bayan na pwedeng tirahan o pwedeng pagdalhan ng kanilang mamamayan. So at yun nga, nakalagay dito yung Tarsis. Parang naalala natin, yung nangyari sa Moab, nung sila ay bumagsak, ay umabot doon sa Juda na humihingi ng tulong. Sa talatang ito, ang mga naninirahan sa Tiro na dating maunlad at maimpluwensya ay tinatawag na ngayon upang magluksa at managhoy sa kanilang napipintong pagbagsak. Gaya ng mga natalakay sa mga naunang talata, ang isa sa mga pangunahing tema ay ang kawalang kabuluhan ng paghahanap ng kanlungan o pag-asa sa material na kayamanan at makalupang kapangyarihan. Ang talata ay nagsisilbing babala laban sa pagtitiwala sa mga makamundong pag-aari at mga nagawa. Dahil sa huli ay mapapatunayang walang pangmatagalang silbi. Sa halip, pawang panandalian lamang ang mga ito sa harap ng banal na paghatol ng Diyos. Lahat ng material na bagay na mayroon tayo, lahat ng kayamanan na mayroon tayo ay pansamantala lang. Nauubos, kinakalawang, sinisira. Hindi natin, very familiar tayo sa kasiba na hindi natin madadala sa ating kamatayan. Ayan. Ang sabi ng ibang mga pilosopo, hindi naman daw niya talaga dadali sa kamatayan, iiwanan daw sa kaniyang mga anak. Pero ganun pa rin, nagpapasa lamang tayo ng mga maling pananaw sa ating mga iiwanang anak. So, sa halip na ipasa natin ang mga maling pananaw, ipasa natin yung balancing pananaw na kung saan yung balancing pamumuhay. Merong material, may physical, may pera, at mayroong spiritual. Hindi natin dapat kalimutan ang presensya ng Diyos at relasyon sa Kanya sa ating kapanahunan. At napakalinaw ng binabanggit sa Biblia sa mga salita ng Panginoon hinggil sa pagkakaroon ng mga bagay na ito. Pinapakita nito na ang lahat ng pagsisikap ng tao at pansamantalang kalikasan at ng mga makalupang kapangyarihan ay pansamantala lamang. Lahat ay maglalaho, lahat ay mauubos at matatapos. Marami kong kakilala na wala nang ginawa kundi maghanap po at magnegosyo. 20 years, 25 years hanggang ngayon, ganun at ganun pa rin ang buhay nila. Ang isa pang mahalagang tema ay ang hindi maiiwasang paghatol ng Diyos. Sa huli, ang Diyos ay hahatol. Ang hula ng pagbagsak ng Tiro ay pinakita bilang isang pagpapahayag ng soberanya at katarungan ng Diyos. Ito ay nagsisilbing isang paalala na walang bansa o lungsod ang hindi nakaligtas sa paghatol ng Diyos. At sa huli, lahat ng makalupang kapangyarihan at pamunuan ay mananagot sa paghatol ng Panginoon. Sa pagtatapos ng ating talakayan sa gabing ito, muli ay pinapakita ng talatang ito ang kabigatan na nagsisilbing babala laban sa maling pamamaraan ng paghanap ng seguridad sa mga material na kayamanan at makalupang kapangyarihan. Ito ay isang paalala ng hindi maiiwasang paghatol ng Diyos at ang pansamantalang katangian ng mga nagawa ng tao. Ito ay isang tawag sa pagpapakumbaba at pagtitiwala sa Diyos sa halip na sa panandali ang kayamanan ng mundong ito. Okay, so sa ating pagwawakas, nandito ang aking kaklase at kaibigan si Boy Zara. I think ito ay nasa Saudi. Yan.
Muli, mga kapatid, mga kaibigan na nakikinig, nanonood sa ating talakayan, atin pong balansehin ang buhay natin. Muli, hindi ako laban sa kayamanan. Ang linalabanan natin at tinuturo natin dito ay yung sobrang pagtingin sa kayamanan na nakakalimutan na natin ang para sa Panginoon. Pansinin ninyo yung buhay ninyo o buhay natin. Pag masyado ka nakafocus sa kayamanan, doon ka na lang. Hindi mo rin naman na-attain, hindi mo rin naman nakukuha yung napakasaya, napakapayapang buhay. Araw-araw ka na lang kumakayod, wala ka nang ginawa, kundi kumayod, kayo dito, kayo doon. Wala nang katapusan. Tuloy napapabayaan ninyo yung spiritual na buhay. Ang panawagan ng Diyos sa Biblia, balanse. Huwag nating kakalimutan yung para sa Kanya. At sigurado na yung ating tinatangkilik na mga negosyo at hanap buhay o pagpapayaman ay lalong pagpapalain ng Diyos. Hindi natin kinakailangang isang tabi ang Diyos. Dapat nga siya ang number one. Dahil siya ang lumikha sa ating lahat. Lahat tayo walang magagawa kung ang Diyos ay, kung tayo hihiwalay sa Diyos. Pansinin natin, kayod ka ng kayod pero wala pa rin nangyayari. Bakit? Kasi wala tayo doon sa source. Wala tayo doon sa pinanggagalingan ng ating pag-unlad o ng kayamanan na ating hinahanap. Magkanda kayod ka man, magkanda negosyo ka man, lahat ng iyong ginagawa, pag ito'y hindi kalooban ng Diyos, walang mangyayari. At ang mapangit pa nito, minsan umunlad ka na, pero sa isang pitik ng Diyos, pwede niyang ubusin ang lahat ng iyong kayamanan. Kagaya na nangyari sa bayan ng Tiro, sa bayan ng Sidon, napakayaman, napakamakapangyarihan. Subalit, pinutol ng Diyos dahilan sa kaniyang pagmamataas. So, pansamantala mga kapatid, mga kaibigan, ay hanggang doon lang muna ang ating talakayan sa gabi pong ito. Kung meron po kayong mga katanungan o dagdag naghahanap kayo ng ibang kaalaman, pwede po kayong mag-message sa aking personal na messenger account o yung mga ibang taong nakikita ninyo dito, pwede nyo i-message. Ang iba dyan ay mga kasama natin sa Touching Lives Christian Church dito sa Santo Tomas, Batangas. Pwede po ninyong i-message doon at atin pong sasagutin. Meron po tayong mga kasama sa church na nag-aasikaso ng ating Facebook page at yan po yung ating aayusin para ang lahat ay mapagbigyan. And then ito pong ating talakayan na ito ay available sa Facebook for 30 days. At pwedeng ulitin, pwedeng pag-aralan ng kahit na sino. Especially yung mga late nang nakapag-join, pwedeng i-review ito mamaya. At kung kailangan pa ninyo ng iba pang katuruan, iba pang video sa talakayan na ginagawa natin, napakarami po nating koleksyon, mag-message lang po kayo at ipagkakaloob namin yan. Libre po yan, walang bayad. Okay, so maraming salamat sa inyong lahat na nag-join sa gabi pong ito. Yan, so nandito si Bishop James, sana'y nandyan pa rin. Bishop, kumusta na po kayo? Ayan, okay, so sa ating pagkatapos mga kapatid, tayo po ay magwakas uli sa pananalangin. Samahan po ninyo ako. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat po sa biyaya mo ng panahon at oras sa koneksyon ng internet na pinagkaloob mo sa amin. Tulungan mo kami, Ama, pagpalain mo kami at gabayan, lalo na po ang mga taong nakapag-connect, nag-join sa amin pong talakayan na ito. Patuloy mo pong ituro, ipaunawa sa bawat isa ang kahalagahan ng pagkakaroon ng balansing buhay at hindi yung nakafocus lamang sa aspetong material at kayamanan. Sa halip, ang dapat na pahalagahan ay ang pagkakaroon ng relasyon at pagkakilala at pagbibigay ng panahon sa iyo. Salamat po, dakilang Diyos, pagpalain mo po ang bawat isa, maging yung mga kasama namin na hindi naka-join, nawa ay manood sila ng recording ng live video na ito. Salamat po, amin pong pinapaubayat, patuloy na tinatagubin ng pinapagkatiwala sa iyo ang aming mga buhay. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, salamat po sa inyong lahat. Kita-kita po ulit tayo bukas para sa mga bagong nag-join. Ito pong ating live devotion ay araw-araw po natin ginagawa tuwing alas 7 ng gabi hanggang alas 8. Normally, natatapos tayo 15 minutes before 8. Mabilis ang talakayan, pero marami po tayong napapag-aralan at dahil dito umuunlad ang ating aspeto ng pananampalataya at pagkakilala sa Panginoong Hesus. Welcome na welcome po kayong mag-join sa lahat.
Nakikita nyo naman sa Facebook yung live broadcast. Okay, maraming salamat. Ayan, hindi ko alam kung bagong join lang si Princess. Isa po siya sa ating kasama sa church na nag-aasikaso ng ating Facebook page. Okay, salamat mga kapatid. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon.